Mr. President, distinguished members, my dear colleagues, pahintulutan ninyo akong banggitin ang mga nasambit ng isang philanthropist mula sa Gawad Kalinga na walang maliit o malaking ambag pagdating sa bayanihan. Lahat mahalaga, lahat importante, lahat pinapahalagahan. Para sa mga naghihirap natin mga kababayan na lalo pa at patuloy na pinahirapan ng mga kalamidad, ang lahat at anumang uri ng tulong na makakarating sa kanila ay tunay na biyaya. Maliit man o malaki ang pinapamahagi ng mga tumutulong, ito ay nagbibigay pag-asa sa mga kababayan nating nangangailangan. At sa isang demokratikong lipunan, dapat may kalayaan ang sino man na magpaabot ng tulong at donasyon sa kanilang kapwa sa paraang nais nila. Bilang pangkalahatang patakaran, tungkulin ng Estado na magbigay ng pinakamataas na antas ng pangangalaga, tulong at serbisyo sa mga individual at pamilyang naapektuhan ng sakuna, magpatupad ng emergency rehabilitation projects para mabawasan ang epekto ng sakuna at mapabilis ang pagbabalik ng normal na mga aktibidad ng lipunan at ekonomiya. Ginoong Pangulo, kaya hindi ko po lubos maisip kung ano ang mabuting maidudulot ng pagpapatupad ng City Ordinance No. 26, Series of 2024 ng lungsod ng San Juan, na nasasakupan nitong lungsod na magtakda ng pataw ni 5,000 pisong multa sa sinumang donor na hindi magpapasintabi sa Office of the Mayor. Bakit kailangan pa dumaan sa isang mahaba at di makatawiran na proseso ang pagbibigay ng tulong? Hindi ba mas mainam at mabilis na paraan kung direkta makakarating ang tulong sa mga nangangailangan? Hindi ba sa halip na limitahan ang galaw ng mga gustong tumulong, mas nararapat na bigyan sila ng mas malawak na kakayahan para damayan ang mga nangangailangan? Habang pinaghihirapan natin ang pagbalangkas sa mga batas para mabawasan ang burokrasya sa gobyerno, ito't may isang lungsod na tila balakid sa mga mapagkawang gawa. Hindi ba kalabisan sa batas ang pagpapataw ng ganitong multa? Di ka sa ating mga Pilipino ang diwa ng kabayanihan. Ang mga ganitong panuntunan ay maaari lamang magdulot ng pag-aalinlangan sa mga nais tumulong. Sa halip na hikayatin ang pagbabayanihan, tila pinipigilan pa nito. Malaking halaga ang 5,000 piso, lalo na sa mga ordinaryong mamayan na nagpapaabot ng kaunting tulong. Sa halagang ito, maaari mo nang matustusan ang 4 na araw na pangangailangan ng isang pamilyang mubo ng 5 katao. Ang ganitong uri ng palakad sa gobyerno ay nagtatanggal ng karapatan sa mga mamayan na direkta makatulong sa ating mga kababayan. Nagpapakita din ito ng kawalan ng tiwala sa mga may mabuting hangarin. Maski po ako ay napaisip kung may iba pa bang layunin sa likod ng ordinansang ito. Sino bang higit na nakakaalam ng pangangailangan ng mga taga San Juan? Hindi ba't ang mga nasasakupan din ito? Wala po ako nakikitang magandang maidudulot ito sa mga nais tumulong at maglaan ng kanilang oras at resources, kundi dagdag pasanin ang ganitong uri ng kapakanan. Ginoong Pangulo, minsan din po ako nanilbihan bilang alkalde ng San Juan. Ganun din ang aking kapatid na Senator JV at naging Pangulo ng League of Municipalities of the Philippines. Pero ni minsan ay hindi ko hinarangan o hinadlangan ang anumang tulong para sa aking mga kababayan na nasalanta at nangangailangan. Kahit pa ito ay galing sa mga hindi ko nakakasundo o kaalyado sa politika. Malinaw na may bahid ng politika ang ordinansang ito. At hindi makakaila na inaprubahan ito matapos ang isang video na nag-viral na kinasakutan ng inyong lingkod. Sa insidenteng yun, pinagkaitan ako ng pagkakataon na ipagbigay alam sa mga biktima ng sunog na handa ako na magbigay ng tulong. Hindi ito ang unang pangyayari, kaya't isang malaking kasinungalingan
ang pinalabas ngayon ng Mayor ng San Juan na welcome ang lahat ng nais tumulong sa San Juan. Bukod sa napapabalita noon na pagpapakulong sa akin sa kalagitnaan ng pandemya na namimigay po ako ng bangos sa mga tiga San Juan, pinagdamutan din ang inyong lingkod na mamigay ng kaunting tulong sa ating mga kababayan. Ginoong Pangulo, sumulat po ang aking tanggapan para bigyan po ng pahintulot na gamitin ang Pinaglibanan Memorial Shrine noong February 17 para makapagbigay ng grocery items sa 3,000 katao. At nangako kami na sisiguraduhin ang kaayusan, kalinisan, pati na rin ang traffic management para hindi makaabala sa mga motorista. Ginoong Pangulo, hindi po inaksyonan ang simpleng kahilingan na ito. Kaya paano nila masasabing laging bukas ang ating pamahalaan para makapag-ugnayan sa inyo sa lahat ng nais tumulong? Sinungaling ka. Tungkulin ng pamahalaan lungsod, napalakasin ang ugnayan sa komunidad at suportahan ang mga nagmamalasakit, hindi ang maging balakid. Sa halip ng magpatupad ng multa, dapat ay maglatag ng mga hakbang na magsisiguro na magiging mabisa at agarang mapapaabot ang mga tulong mula sa pribadong individual o sektor. Dapat may laya ang bawat isa na makapagbigay ambag sa tulong na kailangan ng mga biktima ng sakuna sa paraang nais nila. Sa usaping ito, kalabisan na pinaiiral na panuntunan ng San Juan, lalo na kung barangay level ang apektado ng mga sakuna. Masyado naman atang mapanikil o anti-poor ang sistemang pinapatupad nila. Dagdag pa ang pagpataw ng multa. Biruin mo, tutulong ka lang pag wala kang permit. Pag nag-violate ka nitong ordinansa to, sisingilin ka ng 5,000, tutulong ka nilang pag bumultahin ka pa 5,000 kung di ba mo masira ulo yan. Sa panahon ng sakuna, hindi dapat pamumulitika ang pairalin. May sinumpang mandato tayong mga lingkod bayan. Ang unahin, hindi ang pansariling interes, kundi ng nakakarami. Ang pagsasakripisyo para sa kapakanan ng taong bayan. Panghuli, nananawagan po ako sa mga leader dyan po sa lungsod ng San Juan na muling pag-isipan ang pagpapatupad sa kanilang ordonansa. Pairalin natin ang pagbabayanihan at pagmamalasakitan, hindi lamang ang mga nangangailangan, maging ang mga nagmabagandang loob sa kanilang nasasakupan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naway patuloy tayo maging gabay ng ating mga kababayan tungo sa mapayapa at masaganang pamayanan. Maraming salamat po.